Eh bakit dito? Ganyan ang antono ninyo. Hindi nyo naman pinahaharap yung tao na yan. Ibig sabihin, may problema talaga. Oh, eto ha. May matinding ano dito. May matinding revelasyon. Oh, ito pakinggan ninyo ha. Oh. Yung mga I found out na may mga employee na nasa payroll ko pero wala naman sa Mississippi Bay Resort. Nasa payroll ko siya, si Mr. Colasio. Yan. Ito si John Mark Delphine Ignacio. Lumapit siya sa Rappler para ikwento ang kanyang karanasan bilang HR manager ng Mississippi Bay Resort. Kilala ang Porsche na resort bilang pagmamayari ni dating Congressman Zaldico. Ang may-ari ng parent company ng resort, base sa mga papeles nito sa SEC, ay ang kanyang asawa at anak na sina Maylene at Ellis. 2 buwan lang tumagal sa kumpanya si John Mark o JM, pero sa pagkakaalala niya, maraming bagay ang tila hindi tama. Una, nagsampa ng labor complaint si JM sa National Labor Relations Commission laban sa mga may-ari ng Mississippi, kabilang na si Maylene Ko, dahil umano sa delayed na pagre-release ng service charges sa rank and file employees. Sabi ni JM, sa kanya lumalapit ang mga empleyado, pero hindi niya rin alam kung anong isasagot dahil maging siya ay nangangapa sa operasyon ng resort. Based on my estimate, yung service charge na hindi na-release ay umaabot ng mga 8 million. Nakasaad. Grabe ha? Yung service charge. Dahil kasi para sa kaalaman ninyo mga kababayan ha, yung service charge, yan po yung ipinapataw ng restaurant o di kaya ng hotel or any company doon. Basta yung mga serving company na dapat mapunta 100% sa mga empleyado. So, ibig sabihin, kahit hindi tayo mag-tip, merong mapupunta sa kanila dapat. Pero, umabot na daw ng 8 million, di umano, at hindi binibigay sa mga empleyado. Zaldico, pati ba naman yan? Hindi, pati ba naman yan magiging issue pa sa'yo? Ano ba naman yan? Di ba? Sa reklamo ni JM na may mga utos ang higher-ups ng kumpanya na sa madaling sabi ay red flags para sa kanya. Halimbawa, may bagong teleserye ang ABS-CBN na pinagbibidahan ni Donnie Pangilinan na magsimula na raw mag-shoot ang production crew sa Mississippi, inutusan daw siya ng kanyang superiors na itago from plain sight ang mga magagarbong sasakyan na pagmamayari di umano ni Zaldi at Maylene, nang sa gayon ay hindi mapansin ng media. I make sure na ma-advise ko yung driver kung sino yung magdadala doon sa parking area na medyo hindi makikita ng mga guests. Kataka-taka rin para kay JM. Ito ha. So, nung karoon daw ng shooting doon, para hindi daw makita ng media, pinatago sa kanya yung mga luxury car. I mean, if you're rich, di ba yung meron niya isang ano dyan, pinaglalandakan niya yung sasakyan niya, mayaman siya. Kung wala namang problema at hindi naman galing sa nakaw, bakit mo kailangan ipatago? Ikaw na nagsabi, through your lawyer, na 5 billion ba yun? Yung parang 4 billion yung salin mo. So mayaman ka talaga even before you're a congressman. Why would you hide those cars according to this guy? Yun yung mga red flag. Alam di umano ng Sunwest Construction sa operasyon ng Mississippi Bay Resort. Una nang inimbestigahan ng Rappler ang mga kumpanya ni Zaldico noong nakaraang taon. Sa published story namin noong Marso, binanggit namin na ang Mississippi at Sunwest Construction ay nasa ilalim ng Sunwest Group of Companies. Yung Sunwest Construction ay yung bilyong-bilyong piso ang napanalu ng DPWH contracts. Ginit noon ni Zaldi na nag-divest na siya sa kumpanya. Pero may turing pa rin siyang beneficial owner dahil may-ari naman siya ng ilang sister companies ng Sunwest Construction. Yung pagdadala ng mga empleyado na galing sa bahay mismo ni Maylene Ko and ni Zaldico, dinala nila sa Mississippi Bay Resort and they asked me to give them a new contract. It's against the law. Let's say for example, si employee nag-complain, bakit ako magiging project-based? 20 years na ako sa dati kong sa kay Miss Maylene. Hindi rin malinaw. So may problema talaga pagdating sa empleyado itong
si Zaldico. Yan ang sinasabi nito kasi parang pinagawa na naman 20 years na pero kontrata pa lang din daw, 'di ba? Yung pinapagawa dito sa tao na ito. So may may problem siya sa labor law. Di umano according to this employee. Tuloy. Kay JM kung bakit nasa payroll ng Misibis Bay ang ilang mga bodyguard at confidential staff. Pati daw yung mga bodyguard bakit pinasasahuran through the resort. Diba? Ito lang yan Bakit ka magpapasahod doon? Ba't hindi mo pasahurin sa iba mong kumpanya? Kung really legal ang pag-acquire mo doon sa mga bodyguard mo, may problema, di ba? May problema. Ni Zaldico, gayong wala naman silang gampanin sa resort. Kabilang sa pinapasweldohan ng Misibis ay si Alan Colesio, isa sa mga security assistants na binanggit ni Orly Guteza sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing noong Setyembre. Ayun na. Sa testimonya ni Guteza, may mga nag-connect na, di ba? Meron daw na nag-connect na. Wala tayong magawa dyan. Patay tayo dyan. Ang puno ng cash na inihatid daw sa mga properties ni Ko at ni dating Speaker Martin Romualdez. Pinabulaanan ito ng dalawa. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin umuwi ng Pilipinas si Zaldico. Kaya nga siya nag-resign na lang sa Kongreso. Dahil kahit wala siyang travel clearance, ay ayaw pa rin niyang umuwi ng Pilipinas. Sabi ni JM, inutusan daw siyang asikasuhin ang mga pasaporte ng dalawang household staff ni Zaldi at Maylingco. Bakit kaya? We were not privy kasi dun sa mga kung nasaan sila. Kung ang isang empleyado na 2 buwan lang nanilbihan sa isa sa mga kumpanya ng mga Ko ay marami nang nalalaman, paano pa kaya yung mga trusted aides ng mag-asawa? How does your camp respond to allegations of labor issues in Misibis? Couldn't tell you, Dwight. I'm not counsel to Misibis. Para sa buong storya ng karanasan ni JM sa Misibis Bay, pumunta lang po kayo sa Rappler website. At kung gusto ninyo pa... So, yun yung isa pa sa mga akusasyon ngayon kay Zaldico, pambira. Tapos ayaw mo umuwi dito? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming
Sa harap